Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayong lahat? At na-miss ko po kayo ng matagal na ilang mga buwan na hindi po ako nakapagbigay ng sermon sa inyo o pagtuturo po sa salita ng ating Panginoon. At medyo humihingi po tayo ng pasensya sa bagay na yan. Pero napag-usapan naman po namin ng kapatid na Hernan na siya po ay popopo sa inyo para sa pagtuturo po ng salita ng Panginoon, sapagkat mas nalalaman po niya ang inyong pong mga pangangailangan dyan. At kami naman po dito ni Ate Lisel po ninyo ay okay naman po kami sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So medyo matagal-tagal po tayong hindi nagkasama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kaya marahil po siguro ay meron akong dahilan para bigyan po ninyo ako ng 2 oras para sa sermon na ito. Hindi po ako po nagbibiro lamang. Okay? At kami po ay natutuwa sa Panginoon sapagkat nakikita naman po namin ang inyong pong gawain diyan sa Majuro Christian Church ay talagang pinagpapala po ng Panginoon. At marami po kaming nakikita ng mga baguhan at talagang mga aktibo na patuloy na nagiging kasama po ninyo sa ministeryo po ng Majuro Christian Church diyan. At kaya nga po humihiling po ako, no, na sana po bigyan po ninyo ako ng mga pangalan, no, ng pangkalahatan ng bawat dumadalo po diyan sa Majuro Christian Church, sapagkat marami na po kaming hindi na nakilala at hindi na po namin naabutan diyan sa kanilang pagdalo sa Majuro Christian Church, dahil nire-revise ko po yung aking prayer notebook, yung aking prayer book. Kaya po isa sa akin pong idinadalangin kapag araw po ng Martes ay ang Majuro Christian Church. So iniisa-isa ko po ang bawat aktibong dumadalo po o miyembro po ng Majuro Christian Church. Kaya po nawa mabigyan po ninyo ako ng kopya ng lahat ng mga pangalan para po mailagay ko sa aking prayer book. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga probisyon sa ating buhay, upang muli po ay niloob ng Diyos na bigyan ako ni kapatid na Hernan ng araw na ito ng linggo, August 2, no? Upang magbigay po sa inyo ng sermon. At ang alam ko po ay nasa book series po kayo ng Aklat ng Roma. Pero ang ibinigay po sa akin ng kapatid na Hernan ay magbigay daw ako sa inyo ng maaring mga encouragement, no, at o pagpapalakas ng inyong pong loob at pagpapalago para sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po iniisip ko po at isa sa marahil na inilagay ng Panginoon sa aking puso, dahil nakikita ko ang kasiglahan po ng inyong gawain diyan sa Majuro Christian Church, na lumalago kayo sa bilang, at nawa ay gaya ng ating dalangin ay lumago din po kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Isa po sa napakahalaga na lagi nating matandaan, sa lalo na po sa mga bagong mananampalataya at mga datihan ng mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, ay hindi po nawawala talaga ang mga challenges sa ating buhay. Mga pagsubok sa ating buhay. Mababagong mananampalataya, mga dati ng mananampalatayang tagasunod ni Kristo, ay laging bahagi po sa buhay ng mga Kristiyano tagasunod ni Kristo ang maranasan po natin ang tungkol sa pagsubok sa buhay ng ating pananampalataya. Kaya napili ko po ang Santiago Kabanatang 1 sa talatang 2 hanggang 4. Marahil po ay nabasa na natin ito
at nakapakinig tayo ng mga sermon, pagtuturo tungkol po sa aklat ng Santiago. At isa ito sa naging book series na rin po natin ng Majuro Christian Church. Pero napakasarap ulit-ulitin po ang aklat na ito para magbigay po sa atin ng patuloy na kalakasan sa ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Kanya. Hayaan po ninyo na basahin ko po sa inyo ang Santiago Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 4 lamang po. Ito po ang sabi po ng Biblia. Mga kapatid ko, Santiago 1, simula tayo sa talatang 2. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Talatang 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sa ibang salin po, maganda basahin din po natin dito sa magandang balita. Yung kanina po ay sa salin po ng King James na Tagalog. Santiago 1, ayon dito sa magandang balita Biblia, Santiago 1, talatang 2 hanggang 4. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang Diyos ang magpala nito sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Muli, ibinigay mo ang pagkakataon sa akin upang makasama ang mga kapatid po sa Majuro Christian Church sa pag-aaral ng iyong mga salita at kasama sa pagsamba namin sa aming Panginoon Kristo. Panginoon, tulungan po kami ng Santong Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa buong katotohanan na nais mong ibigay sa amin sa pag-aaral na ito. Gabayan po ninyo kami at muli ay patuloy ka naming makilala at patuloy namin mabigyan ng karangalan ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming Panginoon Kristo. Samahan po ninyo kami sa pag-aaral na ito at hayaan po ninyo sa tulong at kapangyarihan po ninyo ay ilagay mo sa aming puso ang katotohanan at mensaheng ninanais mong ibigay sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, ang pagsubok. So sa bawat talatang ito ay may mga bagay tayong makikita na katotohanan tungkol sa pagsubok po sa buhay ng mga Kristiyano. Ang pagsubok pong ito na pinag-uusapan natin ay mga mararanasan po ng mga sumampalataya kay Kristo. At alam ko po na naiintindihan po ninyo nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, nung ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya, binuksan natin ang ating puso, ang ating buhay upang Siya ang maghari sa atin, maging Panginoon at sariling tagapagligtas natin. Mula noon ay nagsimula na gumawa ang Diyos sa ating buhay. At lalo na sa pagbabago na ninanais niya sa atin. At sa ating paglakad sa Kanya bilang isang Kristiyano o mananampalataya ay may iba't ibang bagay tayong naranasan sa buhay na ito upang subukan ang ating pananampalataya. Tandaan po natin, huwag po ninyong ipagkamali na isipin bakit nung tayo ay mula nang maging Kristiyano o sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, akala ko ba ay wala nang mga problema? Akala ko ba ay magiging smooth na ang lahat sa buhay ng isang Kristiyano? Hindi po totoo yun. Dahil alam natin itinuro ng Panginoon sa mundong ito na ang buhay natin ay marami pong mga kapighatian tayong maranasan. Hindi po tayo exempted sa mga ganito, pero maunawaan natin na ang pagsubok na ito ay may magandang itinuturo sa atin. May magandang dinudulot ang iba't ibang pagsubok sa buhay ng mga Kristiyano.
At ito ay isinulat mismo ni Apostol Santiago na ating pinag-aaralan. Ang sulat niya ito ay ang mga sumasampalataya sa Panginoon at tagasunod niya ay talagang kumalat sila mula sa Jerusalem, sa iba't ibang mga lugar kung saan sila nagpunta. Bakit? Dahil sa matinding kapighatian. Dahil sa iba't ibang mga pagsubok na naranasan nila bilang isang tagasunod ni Kristo. Pero ano nga ba ang dulot nito? Ano nga ba ang magagawa ng pagsubok sa ating buhay? Nawa, pagkatapos natin maunawaan ang mga sulat na ito ni Santiago sa mga Kristiyano, ay maging positibo ang ating paningin, ang ating pananaw hinggil sa mga pagsubok na naranasan natin. Nang hindi pa tayo mananampalataya sa Panginoon, marahil kapag dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok, problema sa buhay, tukso, ano pa man, talagang tayo ay pinanghihinaan ng loob. Tayo ay talagang nagrereklamo. Pero sana bilang isang tagasunod ni Kristo, ipaunawa sa atin ng Diyos na ang pagsubok pala ay napakalaki ng magagawa sa ating buhay at ano ang layunin nito sa ating buhay. Okay? Una, ito ay bahagi ng ating paglago. Ano po yung paglago? Paglago po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. At napaka linaw ito sa bawat talata na ating binasa, no? Kakaibang utos na makikita natin dito tungkol sa pagsubok na ito na ating pong binasa. Ito ay isang utos na taliwas sa bawat likas po na ugali ng tao, no? Sa sinabi ni Santiago tungkol sa pagsubok sa buhay na makikita natin. Dahil sabi rito sa talatang 2, no? Gaya ng binasa po natin sa talatang 2. Dito tayo isa-isahin natin yung talatang ito. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Kakaiba po ito, no? Kakaiba po sa likas nating bilang isang tao, yung magiging reaction po natin tungkol sa pagkaranas po natin ng pagsubok. Ayon dito kay Apostol Santiago, no, sa utos na ito, ay ang sabi niya, ang magalak sa gitna ng pagsubok. Ang magalak sa gitna ng pagsubok. Sinulatan po ni Santiago ang mga tagasunod ni Kristo, ang mga Kristiyano na nakakalat po dahil sa pag-uusig, no? Pinagtabuyan po sila mula sa Jerusalem, nawalan po ng tahanan, kabuhayan, at nawalan ng mga mahal sa buhay, no? At sila ay sinusubok araw-araw sa kanilang pananampalataya, no? So isipin natin, sa halip na ang maramdaman ni Santiago ay mahabag sa kanila, no? Pero bakit ito ang sinabi ni Santiago habang sila'y dumaranas po ng pagsubok? Ang magalak, no, sa gitna ng pagsubok. Ibig sabihin po ay meron pong malaking bagay at magagawa ang pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Unang-una nga po, kung iisipin natin sa karaniwang magiging dahilan natin, ay may problema na nga eh. Magagalak ka pa, no? Bakit ganito ang sinabi ni Apostol Santiago sa mga kapatid? Nagkahiwa-hiwalay na nga sila eh, nawala ng kabuhayan, mahal sa buhay, nababaon sa problema. At sasabihin mo, ariin nating kagalakan kung dumaranas tayo ng maraming iba't ibang mga pagsubok o problema sa buhay. Sinabi niya, no, ariin ninyong buong kagalakan. Sa salitang original po ng Grego, yung ariin ay gyomai, no? Hindi po siomai, ha? Alam ko po nagugutom na kayo, no? Ibig sabihin po ay consider, count, no?
salita ng desisyon na hindi damdamin lamang. Hindi dapat mong maramdaman ang kagalakan, kundi dapat mo na ito ay bilangin, ikonsidera na ang pagsubok bilang kagalakan, no? Kilos ito ng pananampalataya, hindi lamang ng emosyon, na reaksyon, no? Na makikita natin dito. Hindi sinabi niya na maramdaman mo, no? Kung ano yung maging emosyon natin, kundi ituring natin ito, ibilang natin ito na isang kagalakan, no? Itong pagsubok. Sa salitang original po, yung pagsubok dito ay maaaring tukso o pagsubok. Depende po sa konteksto, na hindi po ibig sabihin na ang Diyos pala nanunukso sa atin. Alam natin ang magkaiba po, no, ang temptation sa trials. Ang temptation, ang dahilan nito na binibigay ni Satanas para tayo ay bumagsak sa pagkakasala. Pero ang trials po ay binibigay ng Diyos na kailanman hindi tayo tinutukso ng Diyos. Madalas pa nga tayo ang tumutukso sa Diyos, no? Tinetempt natin ang Panginoon. Sa paanong paraan po? Halimbawa, alam mo nang may maintenance ka ng high blood, meron kang diabetes, no? Tapos lapang patay ng lapang ng mga matatamis na sobra na ng pagkain natin. Sasabihin naman natin, may gamot naman eh. Yan yung mga halimbawa po yan ng panunukso sa Diyos, no? Yung mga ganyong mga kaparaanan po ba na alam natin na lagi tayong may katwiran na alam naman nating mali, no? Sa mga bagay na iyon. Ang Diyos po ay hindi nanunukso kailanman. Hindi siya gagawa ng paraan para ipagkasala natin, kundi gumagawa sa sinusubok niya tayo upang patatagin ang ating pananampalataya, at makikita natin kung anong layunin ng magandang bagay nito. Yung pagsubok po rito, yung pinaka-original, no, na makikita natin dito, yung pagsubok na depende po sa konteksto na makikita natin. Kaya maganda sa buhay natin, alam natin ito ba isang tukso o ito ba isang pagsubok na mula sa Diyos, o tukso mula kay Satanas upang tayo ay bumagsak sa pagkakasala, no? Sabi rito ay maaaring kahirapan, pag-uusig, karamdaman, no, o pagkawala, na hindi ibig sabihin, no, na ang Diyos ay nanunukso nga sa atin, kundi ang Diyos ay gumagamit po ng pagsubok upang tayo ay palaguin. Kaya napakaganda po ng layunin ng pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa ating pananampalataya. Bakit kailangan nating magalak kapag tayo dumaranas po ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay? Siguro po kung pag-uusapan natin, sino rito ang may pagsubok ngayon, tayong lahat ay talagang tatango. Iba't ibang kaparaanan ibinigay ng Diyos na tayo sinusubok niya sa ating pananampalataya. Okay? Hindi dahil masarap po ang pagsubok o gusto natin yung mga sakit na maranasan natin, kundi dahil ito po ay may layunin. Okay? Hindi tayo habang nusubok o nararanasan natin yung mga sakit, hindi po yun yung masarap eh, no? Kundi yung iniisip natin na ang pagsubok na ito ay may nangyayaring layunin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi malupit na nagpapahirap sa atin. Siya'y maingat na isang magsasaka na nagbubungkal ng lupa para ito ay mamunga. Ganyan ang ating Diyos, no? Inaalagaan niya tayo at sa pag-aalagang ito ay minsan, no, may mga sakit tayong mararamdaman, may mga hirap, may mga problema sa kadahilanan ng pagsubok, dahil may kaparaanan at ginagawa ang Diyos para sa ating pagbubunga sa ating pananampalataya sa Diyos. Mismo ang mensahe po ng Ebanghelyo, yung Gospel, ay nagbigay sa atin ng pinaka sabihin natin dahilan, no? Ibig sabihin upang tayo ay magalak sa pagsubok. Ang ating Panginoong Jesucristo nagtiis, ang ating Panginoong Jesus ng krus, di ba? Ang pinaka matinding pagsubok na makikita natin
dahil sa kagalakang inilagay sa harap ng Ama sa Kanya. Kikita natin yan sa Hebreo 12:2. Diba? Habang tinitiis, no, ang pagsubok na inilagay ng Ama sa anak, yung krus, no, alam naman natin ito ang pinakamatinding pagsubok na ibinigay at naranasan ng ating Panginoong Kristo. Pero malinaw na sinabi po ng salita ng Diyos habang naranasan at ibinigay ito sa Kanya, ay ang pagsubok na ito ay para sa kagalakang inilagay sa harap niya, no? Hindi siya nagalak sa mga sakit na naranasan niya habang siya nasa krus at hinahagupit. Nagalak siya, no, kung ano ang bunga ng pagtitiis na ginawa niyang ito, na nakita niya na ang kaligtasan ng mga makasalanan ay mararanasan sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. So nakita niya ang upo sa kanan ng Ama pagkatapos ng pagsubok na ito sa kanya. Dahil dito tiniis niya ang krus, dahil sa napakagandang magiging bunga ng mararanasan niya ng pagtitiis doon sa krus. So gayon din tayo, no? Hindi tayo nagagalak sa mga sakit habang tayo sinusubok. Nagagalak tayo sa bunga na gagawin ng Diyos sa pamagitan ng mga sakit na itong naranasan natin. Amen? Di ba? Yun yung kung ano ba yung bunga. Kaya ang daming mga hamon, challenges sa ating buhay, Kristiyano. May kinaharap ba tayo ngayong mga pagsubok, problema? No? Sa pinansyal, pamilya, sakit sa katawan, pagkabigo, no? Tandaan natin na ang pagsubok ay hindi walang saysay. Ang Diyos ay may layunin, ano, at ito ay ito ang ating hintayin, ito ang hayaan natin na pagtiwalaan na ito ay magbubunga po ng napakagandang kagalakang inilagay ng Diyos para sa atin. Amen? Ha? Kaya napakaganda kung bakit sinabi niya, ituring natin itong kagalakan. Okay? Pero yung proseso, mahirap, pero alam natin pagkatapos nito ay may layunin ng Diyos. Hindi tayo nagkukunwari na walang sakit, no? Nararamdaman nga natin 'yon. Kundi kailangan natin na makita ang kanyang layunin sa gitna ng mga sakit na ito. Ito ang hanapin natin. Kaya magandang idalangin natin habang nasa gitna tayo, nararanasan natin yung mga pagsubok sa buhay. Lord, ipakita po ninyo sa akin, no? Habang nararanasan ko yung mga sakit na nararanasan ko ngayon, ay yung layunin mo. Sapagkat kapag nakita ko na ito ang layunin mo, ito ay magbubunga ng kagalakan para sa atin. Tutulungan niya tayo, no, na bilangin ang mga pagsubok na ito bilang kagalakan. Hindi dahil gusto natin ng mga hirap, mga sakit, no, at upang tandaan natin na alam natin na napaka ganda, napaka bait ng Diyos, napakahusay ng kanyang mga kamay, no, upang tayo ay kanyang hubugin sa nais niya para sa atin. Yan ang lagi natin tandaan. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya sa pagsubok na ito na nakita natin sa talatang 2, ito'y bahagi ng ating paglago. Kaya ituring natin itong kagalakan sa Panginoon. Okay? Kaya kung may pagsubok po kayo ngayon, inuulit ko po, hindi dahil sa nagagalak tayo na nasasaktan tayo ngayon, hindi dahil sa may mga sakit o mga hirap na naranasan, kundi ang iniisip natin, ito'y bahagi ng ating paglago at merong ginagawa ang Diyos para sa atin at meron siyang nais gawin sa ating buhay. Ikalawa, sa talatang 3, no? Ito ang dahilan ng kagalakan, no? Ito ang dahilan ng kagalakan kung ano ang ginagawa ng pagsubok sa ating buhay. Ano bang dahilan bakit natin na dapat bilangin, ikonsidera na ang pagsubok ito ay bilang isang kagalakan? Hindi dahil sa ang pagsubok ay masarap, kundi dahil sa ginagawa nito sa ating buhay.
Okay? Ano ang sabi ng talatang 3? Yamang inyong nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi rito, alam ninyo, no? Kinosko sa salitang Grego, hindi basta-bastang isang kaalaman, kundi isang malalim na pagkakilala na ito ay kaalamang maganda sa ating karanasan, no? Hindi lamang isang teorya, ito ay praktikal na karunungan. Sinabi ni Santiago, alam ninyo ito dahil nakita ninyo na ito sa inyong mga buhay, no? Ang pagsubok ay hindi walang saysay. Ang pagsubok sa inyong pananampalataya, no? Sabi rito na sa talatang 3, nalalaman ninyo ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Yung tinatawag na dokimyon sa salitang orihinal, no? Na talagang magkaiba po sa talatang 2, no? Yung pagsubok dito. Ito'y tumutukoy po sa pagpapatunay sa pagsubok upang makita ang tunay na halaga kapag sinusubok tayo, no? Makikita natin na talagang kahalaga ng pagsubok nito sa ating buhay. Halimbawa na lang, tulad ng apoy, no? 'Di ba? Ano ang ginagawa niya sa ginto? Habang dinadarang ba sa apoy, ang ginto ay nasisira, ang ginto ay nawawalang saysay? Hindi po. Habang dinadarang, no, ang ginto sa apoy, ano nangyayari? Natatanggal, naaalis, no, yung mga dumi, at talagang dadalisay ang isang ginto na talagang makikita mo yung kanyang ganda. Ganyan po ang ginagawa po ng pagsubok sa buhay ng mga Kristiyano. Marami siyang mga bagay na haalisin sa ating buhay. Marami siyang mga ituturo sa ating buhay, no? Hinuhubog niya tayo na parang isang ginto na dalisay na napakahalaga sa harapan ng ating Diyos. Pero dinaranas niya yung init ng apoy, yung mga sakit, no? Habang tayo ay sinusubok. Pero pagkatapos ng pagkadarang ng ginto na ito, no, sa apoy, anong makikita natin? Yung kadalisayan at kagandahan ng isang ginto. Dahil naalis yung mga dumi, yung mga pangit sa kanyang buhay, at natitira na lamang yung dalisay na ginto. Kaya madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos kapag ayos ang lahat. Di po ba? Wala tayong mga pagsubok, no, na nagpapakita sa atin ng ating pananampalataya ay isang totoo o puro salita lamang na nangyayari. Ang sabi rito, ang ganda ng ibubunga ng pagsubok na ito sa ating buhay. Ang sabi sa talatang 3, nagbubunga ng pagtitiis. Kaya naniniwala po ako ang tunay na mayroong pagtitiis sa harapan ng Diyos ang mga mananampalataya kay Kristo. May nakikita tayong mga matiisin, no? Pero hindi sila mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Pero naniniwala ko ang tunay na pagtitiis ay talagang bahagi ng bunga, no, na nararanasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagsubok na ginagawa ng Diyos para sa atin. Kaya kung tayo isang tunay na mananampalataya, kung meron man sana na dapat asahan na merong malalim, mahabang pagtitiis, tayo mga tagasunod ni Kristo, tayong mga Kristiyano, sapagkat ito ay bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa salitang orihinal ng pagtitiis na ito ay hipomone. Hindi ito passive na pagtitiis. Nagtitiis lamang, kundi ito ay aktibong katatagan, no? Ang kakayahang manatiling nakatayo sa ilalim ng bigat, no? Lakas na hindi sumusuko. Ito ay nananatiling tapat kahit mahirap. Yun po yung ibig sabihin ng pagtitiis, no? Ang isang po talaga, may nakikita tayong mga ganitong mga tagasunod ng ating Panginoon, yung mga Kristiyano, sa tindi ng mga pagsubok na naran. May mga kilala pa kayong ganyan? Sa tindi ng mga naranasang mga pagsubok, problema sa buhay ng isang Kristiyanong ito, talagang nananatili pa rin sila, no, na nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam po ninyo, isa sa halimbawa diyan, sinong nararamdaman nyo? Si Job, di ba?
nung naranasan niya yung mga may sugat na siya mula sa puyo hanggang sa talampakan niya na halos mamatay na siya, anong sabi nung asawa niya? Hindi mo pa ba itatakwil yung Diyos mo na sinasabi mo? Di ba? Sabi nung partner niya. No? Hindi mo ba itatakwil pa yan? Sabi, takwil mo na para mamatay ka na lang. Oh. Anong sabi ni Job? Hindi pa tayo bibigyan ng Diyos ng mga ganitong puro lamang ba mga mabubuting bagay, no? Parang siguro sabihin nila, asahan lang ba natin puro mabubuting bagay, no? Lahat magiging smooth, no? Walang karamdaman, walang problema, laging may pera, no? Para kay Job. Hindi ganyan ang aking Diyos, no? Dahil alam niya na mga pagsubok na naranasan niya ay may layunin ng Diyos at patuloy siya sa pamagitan ng pagbubunga ng pagtitiis sa Panginoon at nanatili siyang matatag sa Panginoon, at yung mga nawala sa kanya dinoble, tinriple pa ng Panginoon, no, yung mga nawala sa kanya dahil sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi ito sa pamamagitan ng lakas ng tao, ito ay bunga ng pagsubok, no? Tulad ito ng makikita natin ng parang pag-eensayo sa ating pananampalataya. Tulad ng ating katawan, sa una, mahirap, masakit, no? Pero paglipas ng tamang panahon, tayo ay lumalaki, lumalago sa ating Panginoon. Ang makikita pa rin natin ito sa gospel, sa ebanghelyo ng Panginoon, sa pagtitiis ng ating Panginoon sa Kristo. Tiniis niya ang krus, no? Na talagang tiniis niya ang kahirapan at kahihiyan, no? Hebreo 12:2. Hindi siya sumuko, hindi bumaba sa krus, nagtiis siya dahil alam niya na ang bunga ay ang tunay na pagtitiis na ginawa niya, no, sa krus ng Kalbaryo. At sa gitna ng mga bagay na pagsubok na naranasan niya ay huwag nating baliwalain ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pagbabagong ginagawa ng Diyos para sa atin. So gumagawa ang Diyos habang tayo po ay sinusubok niya sa atin. Magbubunga ito ng pagtitiis. Sarap, kaya tiis-tiis po, no? Lalo na yung mga teacher natin dyan, mga katrabaho natin dyan, no? Mga talagang minsan napapailing na lamang tayo at talagang ang magagawa na lamang natin ay magtiis. Pero alam natin na ito may magandang ibubunga para sa atin. Hindi ito parusa para sa atin, no? Kundi para tayo ay handa ng Diyos sa mga bagay na kanyang gagawin para sa ating buhay. Kaya napakaganda ng nagagawa ng pagsubok, at ituturing natin na ito'y kagalakan at magbubunga ito ng magandang layunin, magbubunga ito ng pagtitiis para sa atin, at tayo ay lalago sa Panginoon. Kaya minsan madalas ang ating kahilingan ay, Lord, sana bigyan mo lang ng kalunasan yung problema ko. Minsan ganyan tayo mga panalangin natin, Lord, hanggang kailan ba? Diba? Mahirap talaga, may mga problema, may mga pagsubok, at minsan talaga hinihiling natin hanggang kailan po matatapos po ito. Isipin na lamang natin, siya ang nakakaalam. At alam niya kung hanggang kailan, dahil sa kanyang paggawa, at meron siyang itinuturo sa atin sa mga bagay nito. Kaya hayaan natin na gawin ng Diyos ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Huwag natin sayangin ang mga sakit, no? Ang mga hirap. Gamitin niya ito upang patatagin ang ating pananampalataya, na hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili, kundi umaasa tayo sa kanyang mga kamay ng ating Panginoon ay napakabuti, at tutulungan niya tayo upang patuloy tayong magtagumpay sa mga pagsubok na naranasan natin sa ating mga buhay. Okay? Sa verse 4, ito na po ang pinakahuli, no? Dito na natin makikita ang layunin ng pagtitiis, no? Ang pagiging ganap at buo, ang sabi rito. Santiago 1:4. At ang inyong hayaan na malubos na pagtitiis ang gawa nito,
upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Wow! Bakit hindi pa kaya tinatapos ng Panginoon yung mga pagsubok na ito sa ating buhay? Malinaw. Hayaan natin na gumawa ito, yung pagtitiis na ito. No? Kung bakit hindi pa natatapos, hindi pa tapos, hindi pa nagbubunga ito ng ganap para sa atin. So sa proseso po ng pagsubok, nagtitiis tayo, then magkakaroon tayo ng ganap na gawa ng pagtitiis. Upang tayo ay maging ganap at walang kakulangan. Sabihin, kulang pa yon, no? May ganap na gawa. Sa Greek na ibig sabihin ito ay ganap na gawa. Yung telois, kompleto, gustong gulang, hinug na. Hindi ibig sabihin na ganap na hindi na tayo magkakasala. Hindi po ganoon. Hindi mangyayari na tayo hindi magkakasala hanggang tayo ay hindi pa kinukuha ng Diyos at dalhin sa kanyang kaharian sa langit. No? Tayo po ay nagkakasala pa rin, nagkakamali, no? Sa ating Panginoon. Pero tandaan natin na yung pagiging kumpleto at hindi kulang at hindi tayo sira sa harapan ng Panginoon. Halimbawa, yung isang prutas, no? Minsan ang isang prutas ay hindi pa siya hinog. Minsan biglaan nating pahihinugin, no? Hayaan natin na may proseso 'yan, no? Yung prutas na ito na hinog lang nating madaliin, no? Ilagyan natin ng kalburo, kung ano na gawin natin, itago natin sa isang sulok, ibalot natin mabuti and then kinabukasan niya hinog na. Hindi. No? Ang pagsubok ng Diyos sa ating buhay ay may mga proseso po 'yan. Hayaan natin, no, na ito ay mahinog sa tamang proseso na nais ng Diyos para sa atin. Ganito ang mga mananampalataya sa pagsubok. Bahagi ito ng proseso sa paggulang natin hanggang maging ganap at walang kakulangan na hindi nagkukulang ng anuman. Yung ganap dito na ibig sabihin ay teleois, ibig sabihin ay walang kakulangan, holokleros, buo, kumpleto sa bawat bahagi. Ginamit ang salitang ito para sa handog na walang kapintasan. Ganda, no? Sarap na sa harapan ng Panginoon ay tayo ay tulad ng isang handog na walang kapintasan sa Diyos. Di ba natatandaan po ninyo kahit sa Old Testament na dapat ang inahandog sa Panginoon walang kapintasan. Hindi mo pa maaaring handog yung may sakit, pilay, bulag. Hindi karapat-dapat sa Panginoon yan. Kaya napakaganda, no? Habang sinusubok tayo ng Panginoon, nagbubunga ito ng pagtitiis, nagbubunga na ito hanggang tayo ay maging isang sakdal sa harapan ng Panginoon. At napakasarap, habang sumasamba tayo sa Panginoon, tayo isang handog na walang kapintasan. Ganda po nun, ano? Napakasarap, kaya napakaganda talaga ng idudulot na hintayin natin yung proseso ng pagsubok na ito na tayo ay hubugin ito ayon sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin madaliin. Lord, tapusin mo na. No? Hayaan natin yung gawa ng kamay ng Diyos para sa atin. Hindi ibig sabihin na magiging perfecto na tayo sa buhay na ito. Sa halip, sabi ni Santiago na ang pagtitiis ay hayaan natin at nangangailangan doon na tayo ay lumago at maging kumpleto. So kaya andyan pa yung pagsubok na yan, baka hindi pa kumpleto, no? Manibalang ka pa, kailangan mahinog, no? Para sa Panginoon. At kailangan tayo ay dumaan sa tamang proseso. So ang ebanghelyo muli ang nagiging isang magandang katiyakan ng halimbawa nito sa proseso na hindi walang saysay, no? Sabi nga ni Pablo, tayo ay binabago sa kanyang larawan mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa iba. 2 Korinto 3:18. No? Glory to glory. Ganda pala ng talagang layunin ng ating paglago sa Panginoon. No? Glory to glory. Yan ang napakataas ng antas na talagang
hinahangad natin at ginagawa ng Diyos sa ating buhay ng mga Kristiyano. Ang pagbabago ay patuloy. Ang pagtitiis ay bahagi ng pagbabagong iyon. Kaya sana mas lalo tayong lumago sa kaparaanan ng pagtitiis na ibibigay ng Diyos. Kaya ang pangako sa hinaharap, ako ay nakatitiyak na ang nagsimula, no, ng mabuting gawa sa ating buhay ay hanggang sa araw ni Kristo ay ganapin niya ang gawa na ito. Pilipos 1:6. Siya ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Siya rin ang magtatapos nito para sa atin. Ang Panginoon ay hindi sumusuko sa atin. Siya ay nagtatapos ng kanyang nasimulan. Kaya kung tayo po ay masyadong nagmamadali, tayo po ay laging reklamo ng reklamo sa iba't mga pagsubok na ito, hayaan natin na ang kamay ng Diyos ang gumawa at kumilos sa atin para sa nais niyang hubog para sa atin, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na nais ng Diyos para sa atin. So nasa proseso tayo ng ating Diyos habang tayo ay sinusubok po ng ating Panginoon. Ilang mga paalala na gusto kong pong ibigay sa inyo. Ang pagsubok, ito po ay 4 lamang. No? Una, ang pagsubok ay hindi aksidente. Tandaan natin yan. Kundi bahagi ito ng disenyo ng Diyos sa atin para sa paglago. No? Hindi gumagawa ang Diyos sa pamagitan ng pagsubok para lamang saktan niya tayo, no? Kundi para hubugin niya tayo. Diba? Yung mga puno, yung mga gusto nating pasunurin kung saan siya gustong bumaling, yung mga bata pa lamang yan ay talagang sila ay hinuhubog na. So ganun din po tayo. No? Hinuhubog tayo ng Panginoon sa pamagitan ng mga pagsubok na ito. Kaya alam po ninyo, ang mga pagsubok, problema sa buhay na naranasan natin, hindi po yung mga aksidente yan. Talagang ibinigay ng Diyos yan ayon sa kanyang kapangyarihan para nga po sa ating ikalalago, para nga po sa ating pagpapalago ng pagtitiis sa ating buhay, para nga po sa mga layunin na nais ng Diyos para sa ating buhay. Kaya tandaan din ng pagsubok, kailanman wag natin sabing aksidente. No, parang hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Hindi po. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng mga bagay. At naniniwala tayong may kadahilanan ang Diyos kung bakit naranasan natin ang pagsubok nito. Ikalawa, ang kagalakan ay desisyon. Hindi ito damdamin, no? Hindi ito nangangailangan ng pagkukunwaring na hindi tayo nasasaktan, no? Natandaan natin na ito ay tanda na kung paano ay tayo ay kailangang magtiwala sa Diyos, no? Kaya alam po ninyo, totoo po na ang kagalakan na ito isang desisyon. Gusto mo bang maging masaya sa buhay na ito habang tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon? So mag-decide ka. Di ba? May mga desisyon tayo. Hindi mo masabihin na bahala na yung pamilya ko magdesisyon sa akin o ibang tao. Gusto natin na kagalakan, di ba, sa Panginoon. Nasabi nga nung Psalms, I think Psalms 37:4, isa sa paborito kong talata tungkol sa kagalakan sa ating Panginoon, no? 37:4. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa na iyong puso sa iyo ibibigay niya. So, ang kagalakan, desisyon ito. Gusto mong maging masaya sa buhay bilang isang Kristiyano. Hindi ko po sinasabi na wala ka ng problema. Hindi po. Bahagi ang mga pagsubok sa ating buhay. Mag-desisyon ka. Ako ba'y susunod sa Panginoon? Na alam ko na kapag hinanap po ang kaligayahan sa Panginoon, yung mga bagay na gusto lamang natin, pangalawang bagay lamang yan. Bala ang Panginoon, sa Kanya ko hahanapin at siya ang magbibigay ng mga kaligayahan na ito. So, kaya hindi ito isang bagay na damdamin lamang. Minsan, sa mga desisyon natin, lalo na sa kagalakan,
Minsan ang pinaiiral natin lagi yung damdamin natin. Magkakamali po yan, no? Mag-decide ka sa Panginoon ng kagalakan na nagmumula sa Kanya. Okay? Ikatlo, ang pagtitiis ay aktibo. Hindi passive ito. Hindi ito pagtitiis lang, kundi nananatili na nakatayo ka. Ito'y pagtanggi sa inyong sarili at pagsuko sa Diyos. Okay? Yun ang pagtitiis. Ano man ang mga naranasan mo, dumating man yung bagyong Quiapo, ano pangalan, no? Sino mong bagyo na dumating sa ating buhay, no? Ang pagtitiis, laging nakatayo siya, matatag, dahil siya'y nakatayo na siyang bato, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Okay? Hindi matitinag, laging nakatayo, nakatindig para sa Panginoon. Yan ang tunay na pagtitiis na nagiging bunga sa pamagitan po ng mga pagsubok, sa pag-aari natin ng mga pagsubok na ito na isang kaligayahan para sa Panginoon dahil may ginagawa siya sa buhay natin. At ika-apat, ang layunin ng iyong pagiging ganap ay hindi pa tapos. Ang Diyos ang gumagawa para sa iyo, no? Kaya ang pagsubok ngayon ay naghahanda sa iyo para sa bukas. Okay? Yan po ang layunin ng Diyos sa atin, na tayo ay maging ganap, maging katulad ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Wala pong katapusan, no? Hanggang sa tayo po ay kunin na ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nawa po ay naiba ang ating pananaw sa iba't ibang pagsubok na naranasan natin sa ating buhay ngayon. Kaya sana tayong mga Kristiyano, kapag dumanas sa mga pagsubok, ang maging ugali natin sa harapan ng Panginoon ay ang yumuko, manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagsubok na naranasan ko ngayon. Hindi dahil masarap ang mga sakit na mararamdaman ko, yung sakit sa aking puso. Panginoon, alam ko ang kagalakan kong ito pagkatapos at habang ginagawa mo ang pagsubok na ito, meron kang layunin at meron kang ginagawa sa buhay ko. Hinuhubog mo ko sa nais mo, no? Para sa akin. Kaya ipagpasalamat natin ito sa Panginoon at bigyan niya tayo ng mahabang pagtitiis na anumang mga pagsubok ang maranasan natin, nakasama natin ang ating Panginoon Jesucristo, ay manatili tayong nakatindig sa ating Panginoon. At naniniwala ako, patuloy na tayong palalaguin, patuloy niya tayo na gagawing isang ganap at kumpleto, na ang buhay natin dito sa mundo ay tulad ng isang handog na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Hindi po imposible ito, sapagkat nakasulat sa kanyang mga salita na kung ito ay atin pong susundin, pagtitiwalaan, ay magiging ganap tayo, no? Sa ninanais ng Diyos sa ating buhay, sa pagiging matatag sa pananampalataya na lumalago sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa sa Majuro Christian Church. Patuloy tayong palaguin ng Panginoon sa pagkakilala sa Kanya at sama-sama tayo na ibahagi sa lahat ng mga nandyan sa Marshall Island, Pilipino man o anumang lahi, na maibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos, no? Sa bawat isa, no? Tayo magtitiwala sa Kanya, ibibigyan niya tayo ng kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang hanggan, at sasamahan niya tayo sa mga pagsubok na naranasan natin sa buhay na ito, hanggang sa mangyari na kung ano ang layunin na nais ng Diyos para sa ating buhay. Panginoon, salamat po
sa inyong kabutihan, salamat sa inyong mga salita. Ito'y pagpalain mo sa aming mga puso. Patuloy po na ikaw aming luwalhatiin, pasalamatan. Gabayan mo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ang mga may karamdaman, patuloy mong pagalingin. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa patuloy na pagsunod sa inyo. Pagpalain po ninyo ang Majuro Christian Church. Patuloy na maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lugar po ng Marshall Island. Pagpalain po ninyo mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa akin. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, at nawa kung kailanman tayo mabibigyan mo din ng ating kapatid na Hernan ng slot para mag-share po muli ng salita ng Panginoon sa inyo, ay isa pong kagalakan para sa akin. Patuloy po tayo magdalangin sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo at sa ating Panginoon Kristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.